Lorenzo at ang aking mga kagrupo ay sina Monica Sitia at Daniela Evan. Nakapanayam namin si Ginang Leonardo, isang guro sa algebra sa De La Salle Zubel noong Setyembre 16, 2014 tungkol sa kasalukuyang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Pinag-usapan din namin ang mga iba't ibang IB program at ang mga iba't ibang programa ng pamahalaan. Magandang umaga po, Ms. Leonardo. Umaga, Dani. Ngayon po, kailangan po namin tanungin ka kung tungkol sa education system. Ang unang tanong po, ipinatupad na ang sistemang K-12 sa mga paaralan para mapantay tayo sa mga ibang bansa. Sa tingin mo po, kailangan yun ba ang ipatupad ang International Baccalaureate or IB programs at paano ito makakatulong sa mga mag-aaral? Ang IB programs ay mga programang pang-edukasyon na gumagamit ng pamantayang pandaigdig upang mas mapantay at mas uniforme ang mga inaaral ng iba't ibang tao sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Maganda siyang idea na ipatupad. Yun nga lang, sa katotohanan ng sitwasyon natin, hindi mo siya magpupwersa sa lahat ng paaralan. Unang-una, kung ang paaralan ay hawak ng Department of Education, so mas magiging prioridad nila yung K-12. Pero yung idea na i-implement siya, oo naman. Meron akong mga schools na alam na nag-implement na ng IT. Kung ikaw po ay nasa posisyon ng DepEd Secretary, anong programa ang ipapatupad mo sa sistema ng edukasyon? Kung ako yun, tuloy lang. Kasi marami nagsasabi na after ng mga ilang taon pa, babalik tayo sa dati. So, sa panigay ko, mahirap ding bumalik na mahirap nang hindi ituloy yung K-12 kasi nakikita naman natin yung epekto niya at saka yung pangmatagalang epekto talaga kasi ang kailangan natin. So, kung ako yun, tuloy pa rin. Tapos, babantayan ko maigi kung lahat nakakasabay na. Lalo na sa bandang Visayas and Mindanao. So, sabay-sabay lang dapat kasi para mas makita yung bunga niya. So, yun lang naman. Ang pakiramdam ko, karagdagan pang tao para mag-monitor ng mga dapat gawin para ma-implement siya ng kabuuan sa buong Pilipinas. Okay, maraming salamat po, Ms. Leonardo. Wala naman. Marami pang palimutin sa ating sistema ng edukasyon ngayon. Pero sa kasalukuyan, dapat bigyan nating halaga ang mga ginagawa na katulad ng K-12.